The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Do you understand all these things?" They answered, "Yes." He replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alam niyo po dati ang Palestina ay napapaligiran ng mga magkakaaway na bayan tulad ng Egypt, Asia Minor, Mesopotamia at meron pang iba. Ang hirap dahil sila nasa gitna. Kapag ang mga bayan na yan ay nag-aaway-away na, of course, apektado sila. Nasa gitna ka ba naman? Pati sila napipinsala, pati sila natatamaan ng ligaw na bayan, pati sila nananakawan. Kaya ang gawain dati, during those times, ng mga Palestinians, lalo tigit ng mga mayaman, kapag natimbrihan nilang magkakaroon ng labanan, humuhukay na sa lupa ang mga yan at doon nila ibinabaw ng kanilang mga valuables o kayamanan na sila lang ang nakakaalam sa takot na baka nga naman sila masalisihan. Iiwan nila yan, sa kanila babalikan kapag wala ng gera, kapag peace time na. Yun ay kung buhay pa sila. Paano kung tinamaan ng ligaw na bala? Wala naman silang nakapagsabihang iba ng kayamanang ibinaon nila. Diba? This will explain why hindi imposible yung talinghaga na narinig natin sa Ebanghelyo. Na isang dayuhan ang aksidenteng plank na hukay. Ang isang kayamanan, sino ang hindi matutuwa dyan? Dangan nga lamang hindi kanya yung lupa. Hindi rin ito alam ng may-ari ng lupa. Sapagkat po pwedeng nalagay yung kayamanang yan, ilang taon na ang nakararaan bago na-purchase, if na-purchase man yung lupang yan. So ang ginawa niya, ibinaon niya uli, umalis siya, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian, ang meron siya, upang bilhin yung lupa at upang ang kayamanan ay legal na mapa sa kanya. Galing, di ba? But please, let us not be misled. Ang punto ng Ebanghelyo tungkol sa kingdom of God or heaven, paghahari ng Diyos, ay ganito. Hindi yung pagiging tuso ng tao, kundi yung value, yung halaga ng kayamanan na sumisimbolo sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. So much so, na lahat ng meron siya, isinakripisyo niya upang ang kayamanan ay mapasa kanya. Kumbaga, worth it, sulit ang lahat ng sinakripisyo niya upang ito lamang kayamanang ito ay maranasan, makamtan niya. Now, as regards the kingdom of God, hindi lamang ito yung kingdom of God sa kalangitan na, kundi yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ang sinasabi sa Ebanghelyo, ganun dapat ang maramdaman nating kaligayahan. Kapag ang Diyos ay naghahari sa ating buhay, malinis ang ating konsensya, sumusunod tayo sa Kanya, may malalim tayong relasyon sa Diyos, etc. Ibang kaligayahan dapat ang ating nadarama. Ibang kapayapaan, ang sabi nga sa Ebanghelyo, sa Biblia.
kaligayahan o kapayapaang hindi ma-explain ng ninuman. So much so na dahil dito, pwede mong isakripisyo ang kahit sino, kahit ano. O di ba? Yan ang naranasan ng mga disipulo. Iniwan ang kanilang hanap buhay, pati ang kanilang mga mahal sa buhay para kay Kristo. Yan din exactly ang naranasan ni San Francisco at ni San Ignacio. Si San Agustin na napakamakamundo naman. Suddenly, totally, ang kanyang pagiging makamundo, ang kanyang pagiging adik sa lahat ng bisyo ay iniwanan niya. Inialay naman ni Santa Cecilia ang kanyang buhay tulad ni San Lorenzo Ruiz at marami pang iba na kung tutuusin ay binigyan ng pagkakataon para maisalba ang buhay nila. Itakwil lamang nila si Kristo sa kanilang buhay. Pero ano ang kanilang ginawa? Hindi nila tinakwil si Kristo. Ang buhay nila ang kanilang sinakripisyo. Ganon kahalaga ang paghahari ng Diyos. Ganon ang magiging epekto kapag na-inlove tayo sa Diyos. Maisasakripisyo ang kahit sino o ang kahit ano para dito. Di ba't gano'n naman talaga? Batay sa ating karanasan kapag nagmamahal tayo. Kahit sarili mo, maisasakripisyo mo. Ang tanong, sulit naman ba? Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa asawa mo, kinalimutan mo ang pangarap mo. Okay? In the long run, sulit pa. Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa anak mo, napabayaan mo ang sarili mo. Okay? In the long run, sulit ba? Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa mga magulang mo, sa kapatid mo, halos wala ka nang naipon para sa sarili mo. Kahit matagal ka nang nagtatrabaho, sulit ba? Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa partner mo, nakakagalit mo pamilya mo, worth it ba? Sulit ba? Dahil sa pagmamahal mo sa kaibigan mo, nasangkot ka sa gulo, worth it ba? Sulit ba? Dahil sa pagmamahal ng tita ko sa isang lalaki, at one point, medyo nagkalabuan sila ng ilan sa mga kapatid niya. Very close sila kasi nga ipinaglaban niya ang pagmamahalan nila. Tapos, kahit na hindi naman na sila magkakaanak pa, pinakasalan pa niya. Gayong hamak na mas marami ang ipon niya. Nasa abroad sila. At halos mapabayaan na ni tita ang kanyang sarili nang ang lalaking ito na minahal niya at pinakipaglaban niya ay magkasakit ng malubha at matagal. Akala nga namin mamamatay na. Inalagaan talaga niya. Inintindi talaga niya kasi mahal niya. Awa ng Diyos na buhay naman. Ayun, pagkalipas ng ilang buwan, iniwan na siya. Worth it ba? Sulit ba? Kaya nga, nung isang araw, may group chat kaming magpipinsan sa mother's side. Nandun si tita, nandun ang aming mga magulang. Group chat nga. At one point, nasabi nung isang pinsang ko, na si Joel, yung pinsan namin, ay may mga alagang hayop. Sabi ng kanyang ating si Ate Jack, ay nako, si Joel po pwedeng magtayo ng zoo sa dami ng alagang hayop. Nag-comment yung tita kong pinag-uusapan natin ngayon Ang comment niya ay ganito, si Joel, mahilig pala sa hayop. Nag-comment yung isang pinsang ko, si Kuya Junjun, ang sabi niya, oo tita, like you, nag-alaga ng ulupong. Magko-comment sana ako, sasabihin ko sana, tita bugtong. Anong hayop ang nagsisimula ang pangalan sa letter X? Siyempre, sabihin niya, ex-husband mo. Buti lang hindi na-offend. At ang sabi ni tita, okay lang, totoo naman. Ang mahalaga, may lesson akong natutunan. Sana mga kapatid, yung lesson na yon ay yun din sanang ating matutunan. Yung katotohanan na hindi natin dapat i-invest ang lahat-lahat sa kahit sino o ano sa mundong ito. Sapagkat lahat naluluma, nagbabago. And granted for the sake of argument na masulit ang sakripisyo mo para sa isang bagay o sa isang tao. Halimbawa, naging faithful naman talaga ang asawa mo. Halimbawa,
Hindi ka naman talaga kinalimutan ng mga anak mo. Halimbawa, nakita naman talaga ng kapatid mo yung sakripisyo at yung mga ibinigay mo. Halimbawa, nakatuluyan mo talaga yung partner mong pinakipaglaban mo. Okay, pero ang tanong ay, hanggang saan? Hanggang kailan ito? Remember, namamatay tayo pare-pareho. At bago pa tayo mamatay, may kanya-kanya rin naman tayong buhay kahit papaano. Kaya nga para sa akin, ang isa sa mga touching moments kapag nagkakasal ako ay kapag nandyan yung couple, tapos nandyan pinatatayo ko ang kanilang mga magulang. At sasabihin ko na dun sa couple, sa pagkakataong ito na kayo'y kasal na, ang prioridad nyo na ay kayong dalawa, ang isa't isa, ang magiging anak ninyo at ang pamilyang bubuin ninyo. More than anyone, higit pa sa pinagmulan ninyong pamilya. Ang sabi ko, touching yun para sa akin. Bakit? Kasi parang nararamdaman ko yung nararamdaman ng kanilang mga magulang habang yun ay sinasabi ko. Isipin po ninyo, ikaw na magulang, yung anak mo, pinakamahal-mahal mo. Binuhay mo, inalagaan mo. Minahal mo ng higit pa. Kung minsan nga, kahit sa asawa mo, kahit sa sarili mo. Nung siya'y bata, na kailangan ka niya. Nandiyan ka. Nang siya'y tumanda na, at ikaw naman ang nangangailangan sa kanya, sapagkat may edad ka na, siya itong magkakaroon ng bagong pamilya na higit pa sa iyo ay mas mahalaga. Nakaw. Eh kumbaga sa negosyo, hindi man mabalik yung puhunan mo, nalugi ka pa. Di ba? O dun mo makikita. Gaano man kamahal ang isang tao, iiwanan at iiwanan ka pa rin nito. Eh ako nga, wala nga akong asawa. Pero iniwan ko pa rin ang mga magulang ko. Ngayong, halimbawa, binabaha sila sa San Miguel. Pwede ba nilang sabihin, Father, halika dito, maghakot tayo. Magtaas tayo ng mga gamit. Hindi. May misa ako. Kaya, nang sabihin ng Panginoon, na magmahal tayo ng ating kapwa. Hindi naman niya sinabing magmahal ka ng kapwa mo, maging ng sarili mo ng buo. Ang sabi niya, bukod tanging siya ang dapat na mahalin natin ng buo. Sapagkat siya lamang din ang pupwede gumanti sa atin, sa ating mga sakripisyo, ng buo na siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya isipin natin mga kapatid, kung sino o ano ngayon ang ating pinahalagahan. Kung pinahalagahan mo yan, siguradong nagsasakripisyo ka para dyan. Sulit ba in the long run ang binibigay mong sakripisyo para sa mga yan? Isipin mo muna kung totoong mahalaga. Huwag mong isasakripisyo kasi magsasakripisyo ka eh. Baka masakripisyo mo para dyan yung totoong mahalaga sa buhay mo. Magsisisi ka. Huwag mong isasakripisyo ang mga bagay na tunay na mahalaga sa mga bagay na hindi ganong kahalagahan, lalong-lalo na sa walang kwenta. Huwag kang magsasakripisyo ng tao para sa pera. Pirmis nating sinasabi, ang pera kinikita, ang tao kapag pinakawalan mo, baka hindi mo na makita. Huwag mong masyadong pahalagahan ng mana na maisasakripisyo mo yung pagiging magkakapatid ninyo. Huwag mong isasakripisyo ang tao para sa mga material na bagay sa mundong ito. Eh pumunta ka ng junk shop, mas maganda sa junk shop sa Amerika, makita mo lahat nandoon. Lahat ng pinaghirapan ng tao, lahat ng pinag-awayan ng tao, lahat ng pinag-focusan ng atensyon ng tao, nandoon, nabubulok. Trabaho ka ng trabaho, wala ka na ng oras para sa pamilya mo. Ang sabi nga nung isang quotation pag namatay ka, ngayon, bukas may kapalit ka na. Pero habang buhay kang mangungulila sa iyong pamilya at sila sa iyo, lalo pat maraming panahong naaksaya sa buhay ninyo sapagkat hindi mo pinahalagahan ang dapat na mahalaga sa iyo. Tama ring isipin ng sarili, pero bago ang sarili, ang iba muna. Lalo tikit ang ating pamilya, ang mga taong sa atin ay mahalaga. Kung pupunta tayo sa sementeryo, di naman nakalagay doon yung mga achievements ng mga namatay ng tao Pero ang nakalagay doon, loving wife, loving husband, you will always be remembered
your thoughtfulness, your love, your goodness. Hindi yung mga nagawa mo para sa sarili mo, kundi yung mga nagawa mo para sa tao. Normal na nagkakagalit ang tao, pero ang galit lumilipas. Huwag mong palipasin ang relasyon dahil sa galit mo, sapagkat mas maganda na mawala ang galit mo kaysa ang mawalang tuluyan ay ang mahal mo. Pero sa lahat ng ito, ang pinaka-safe na bigyan ng pahalaga ay ang Diyos. Sapagkat ang buti mo ay pupwedeng hindi makita ng mahal mo o makita man pagkalipas ng maraming mga panahon. Makakalimutan. Halimbawa, namatay ka ngayon kahit napakabuti mo. Many years from now, maalala ka pa ba ng mga apo? Lalo tigit, nung namatay ka, wala pang mga ito. Di na. Kahit gaano tayo kabuti, makakalimutan ang kabutihan natin. Pero hindi makakalimutan ng Diyos. Yan. Isipin po ninyo ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 10:42. Magbigay ka lang ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito. Yun ay gagantimpalaan ko. Kapatid, isang basong tubig lang yun. Ay kung minsan nga, yung tao kahit gaano kalaki ang ginawa mo, hindi pa nalalasahan, hindi pa nakikita. Pero ang Diyos, mitikuloso pagdating sa mabuti na ginagawa ng tao. Kung yung isang basong tubig nakikita niya, yung isang maliit na mabuting ginawa mo, yun pa kayang mabuting ginawa mo na iniyakan mo sapagkat nilakipan mo ng malaking sakripisyo. Kaya naman sa huli, sa araw ng paghukom, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, alam niya kung ano ang pipiliin niya. Hindi mo kinakailangan sabihin, Lord, kunin mo ko. Hindi. He knows His own. Alam niya kung sinong mabuting tao talaga. Di ba't ang sabi niya, mayroong dalawang lalaking magkasamang natutulog, kukunin yung isa, iiwan yung isa. Hindi kinakailangan sabihin ng lalaki na kinuha, kunin mo ako, mabuting ama ako, mabuting anak ako, mabuting anak. Hindi. Alam yun ng ating Panginoon. Pupwede mo talagang i-volunteer yung sarili mo. Kunin mo ako. Kasi pupwedeng nagdududa ka sa pagiging mabuti mo. Bakit? Dahil sa kabila ng pagiging mabuti mo, niloko ka pa rin ang asawa mo, kinalimutan ka pa rin ng anak mo, hindi ka pa rin pinahalagahan ng kapatid mo, kaya't yung pagiging mabuti mo, na-question mo. Kasi yung taong inaasahan mong makaka-appreciate nito, binaliwala ito. Pwedeng mangyari yun sa tao, pero hindi sa Diyos. Hindi makakalimutan ng Diyos ang mabuting ginawa mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon,
Tulungan mo ko sa aking mga pinagdaraanan sa buhay kong ito. Tulungan mo kong makakuha ng inspirasyon mula sa iyo. Yung maniwala ako na nakikita mo ang lahat ng mabuting ginagawa ko. Mga mabuting hindi napapalakpakan, mga mabuting hindi nare-recognize, at mga mabuti na kung minsan ay hindi pinapahalagahan. Tulungan mong hindi ako mawala ng gana, na makita ko na ang ginagawa ko ay hindi lang naman para sa kanila, kundi para sa iyo. Ikaw itong hindi makalilimot at laging magpapahalaga sa mabuting ginagawa ko. Hallelujah! Ikaw ang magsasabi na ako ay mabuting ama, mabuting ina, mabuting magulang, mabuting kapatid. Siya ay muling babalik sa atin. Ikaw ang maghuhusga na wala talaga akong hinangad kundi ang kabutihan ng aking Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Walang natatago siya. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng mga ginawa at binigay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi nalulugi ang taong nagpapakabuti. Hindi man gantihan ng mga taong pinag-alayan mo ng kabutihan. Ang Diyos ang siyang gagantihan. At siya rin balang araw ang magpapakita sa kanila kung gaano ka kahalaga kung lalapit kay Jesus. Huwag kang mapagod magpakabuti. Sulit ang pagod ng taong nagpapakabuti. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. with gratitude to the Lord for having called us to belong to the kingdom without any merit on our part, let us ask for all other blessings that we need in order to become worthier members of His kingdom. Let us all say together, may your kingdom come. May your kingdom come. That the Church may always be open to welcome all those who ask to be admitted, in order that they may gradually become faithful disciples of the Lord. Let us pray. May your kingdom come. That the Holy Father, the bishops, the priests, and the religious may succeed in inspiring us to love and serve the Lord with all our heart, all our mind, and all our soul. Let us pray. May your kingdom come. That parents, teachers, and catechists may lead their children and students to appreciate the importance of belonging to God's kingdom. Let us pray. May your kingdom come. That the homeless, the unemployed, the sick, and the marginalized may find in their Christian communities the compassion, solidarity, and generosity they need to experience. Let us pray. May your kingdom come. That the members of our community, especially the youth, may all receive the abundance of God's blessings and His consolation in our afflictions. Let us pray. May your kingdom come. That our Filipino missionaries may be successful in their efforts to invite many people to enter God's kingdom. Let us pray. May your kingdom come.
Let us pray in silence for our personal intentions. Let us pray. May your kingdom come. Lord Jesus, healer of body and soul, look with compassion on our community and on the whole world. May we inherit the kingdom where you live and reign forever and ever. Amen. Offertory. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these guests, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head. Let us pray at this moment for our departed loved ones. Please include Kuya Mark, Tatay Do, Kuya Ricky, Joyce, Joselito Percy, Miguel Arsenio Serio, Emma, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, with all the blessed apostles, Saint Joseph, Mary's spouse, all the blessed saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Lamb of God, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift which he himself gave us, with love beyond all telling, may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ng pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal na tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. salamat po sa mga tulong na ibinibigay niyo. Malaking tulong po yung mga kasama natin sa social media or sa online na nagdiribang kasama natin ng banal na misa from other places around the world. Yung mga nagpapadala ng kanilang mga panalangin at tulong sa atin, lalo na kapag ganitong umuulan, nakakaunti ang nagsisimba, papasweldo pa rin tayo dahil po sa mga donation po na ibinibigay niyo through our GCash and bank account. Maraming salamat po sa inyo. The Lord be with you, And with your spirit. and may God bless you and our family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace, glorifying the Lord in your life. Thanks be to God. Salamat po. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang hanggan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nanisan. Ang birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen